Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman nagbitiw sa pwesto, Ralph Recto bagong Executive Secretary. Katiwalian, manipulasyon sa 2025 budget, binatikos ni VP Sara, kinwestiyon ng pamumuno ni PBBM. Tatlong treasure hunters na nalibing ng buhay sa Davao del Sur na-recover na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenang Pangandaman matapos ang higit 3 taong panunungkulan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kahapon ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tinanggap ng Pangulo ang resignation letters ng dalawang mataas na opisyal. Papalit kay Bersamin bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto habang si Undersecretary Rolando Toledo ang tatayong officer in charge ng DBM. Hahalili naman sa naiwang pwesto ni Recto si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Bukod sa dalawa, nag-resign din ang pamangkin ni Bersamin na si Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office. Kapwa nagsibaba sa pwesto ang mga nabanggit na opisyal matapos silang madawit sa flood control scandal na ibinunyag ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Muling umarangkada ang batikos ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon matapos niyang ihayag ang umano'y malawakang katiwalian at manipulasyon sa pag-aproba ng 2025 national budget. Ayon kay Duterte, ginawang pork barrel ang pondong dapat sanay nakalaan sa kakulangan sa classrooms at hinati-hati umano ng mga kongresistang malapit sa makapangyarihan. Idiniin niyang nagbitiw siya bilang Department of Education o DepEd Chief dahil tumanggi siyang maging bahagi ng panggagago sa taong bayan. Kinwestiyon din niya ang kawalan ng direksyon sa investigasyon sa flood control scam at sinabing nasa malalim na krisis ng tiwala ang Pangulo. Giit niya, Filipinos deserve better. Na-recover na ang 3 treasure hunters na nailibing ng buhay sa Malalag, Davao del Sur noong nakaraang linggo. Ayon sa CDRRMO ng Digos, natagpuan na ang mga labi ng 3 na nasa state of decomposition matapos matabunan ng lupa noon pang November 10. Unang na-recover ang katawan ni Glenn Eral sa Suman, habang noong November 15 nakuha ng rescuers ang katawan ni Simako sa Bakisaot at kinahapunan ay natagpuan ang katawan ni Nario Gesola Otida. Naging pahirapan sa rescuers ang retrieval operations dahil sa may lalim na 50 feet ang mined area nang bigla itong nag-collapse. Base sa inspeksyon ng Mines and Geosciences Bureau, Davao o MGB-11, napag-alaman na generally risky ang lugar dahil sa pagiging landslide prone ng lupa. Wala ring excavation and construction permits at clearance mula sa LGU ang nasabing mining site. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonjo, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.